I heard Ronald speak. Kailangan ba nating i-report sa police, boss? No need. I am fucking figuring out who the fucking human crossed the line. Madiin niyang sagot. He cursed. Tahimik kami nakarating sa Beredo Hotel. Katulad ng nakaraang linggo, hindi niya ako hinayaan mag-isa. Pinabalik sina Arto at Ronald habang siya naman nagpaiwan sa akin. Umuwi ka na. Okay lang ako. Mahina ko pang sabi sa kanya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa. Lumapit siya sa akin at pinaikot ang malalaking braso sa bewang ko. I cannot leave you, baby. You are shaking a while ago. Mahina niyang sagot. He kissed me on my forehead and rested his lips on my head. I am here, baby. Don't be afraid. I'm here. Inangat ko ang tingin ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin ng diretso. Why can't you report them to the police? Tanong ko. Ayoko siyang manlaban mag-isa. Ayoko mapahamak siya. I can't do it right now. Bumuntong hininga ako na malakas. Why not? Trust me, baby. Pinagdugtong niya ang mga noon namin. I can't. Nakakatakot ang ginawa ninyo kanina. Paano kung di tumigil sa pamamaril ang mga taong iyon? Anong po pwedeng mangyari sa susunod? Umiiyak kong sabi sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata. Manlalaban kami at walang mangyayaring masama sa atin. He assured me. Napahikbi ako. Tinignan muna niya ako bago inangat ang kamay para punasan ang mga luha ko. Don't cry. Just trust me. I'm afraid. Wala kang dapat ikatakot. Natatakot ako masaktan ka. I don't want to lose you. Mahina akong sambit. Yes, I am afraid to lose him. Hindi nga niya nakilalang anak namin ay may nangyayari ng masama sa kanya. Hindi ko kaya. Umangat siya ng tingin sa akin na para bang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Bumaba ang mukha niya sa akin at sinila ko ng halik. It was a fire kiss. Hindi ako mawawala sa'yo. Hindi. I love you, baby. He whispered. He kissed me again. Mas marubdob at mapanghanap na halik. I closed my eyes when he tenderly kissed me and once again, moans and groans echoed the room. Kinabukasan niyaya ako ni Andre na mag-dinner sa Engranding restaurant. Bloom Restaurant near City Garden Grand Hotel. Nagsuot lang ako ng simpleng long dress, peach color with light makeup. Namagring ang phone ko yung madalian kong kinuha ang clutch bag kung nakapatong sa may sofa. Marcos is calling. Alam ko nasa labas na siya ng Beredo Hotel. Pagkagising niya kaninang umaga, maaga siyang umuwi para magbihis. I am too excited. It feels like my heart is exploding in no time. Hello. Sinagot ko ang tawag niya at medyo kinabahan ako dahil itong unang pagkakataong niyaya niya akong kumain sa labas. This must be special, I assume. Baby, are you ready? Tanong niya sa kabilang linya. I can hear the excitement through his voice. Oo, pababa na ako. Sagot ko. Lumabas na ako sa pinto habang nakikipag-usap pa sa kanya. Bahaga akong inipit ang cellphone sa may tenga ko. Can't wait to see you, baby. I miss you. He smirked on the line. Me too. Munti ko nang isagot sa kanya. Binaba ko na ang tawag at nagmadaling bumaba. Palabas na ako ng exit door nang mamataan ko siyang nakasandal sa kanyang sasakyan. Nakatingin siya sa paanan niya kaya hindi ko siya napansin. He's wearing a white long sleeve with a padded blue jeans. And simple lang ng suot pero bagay na bagay sa kanya. Palaging bago sa paningin ko. Maraming beses ko na niyang sinabi. I smiled. Pero may nagtulak sa akin tawagin ang pangalan niya. Marcos. At last I did. Gulat pa tong napatingin sa akin. Ngumiti ako habang naglalakad palapit sa kanya. I let him stare at me. Parang gusto ko matawa sa reaksyon niya ngayon. Para bang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Nang isang dangkal lang pagitan namin saka pa siya nakabawi. Tumikim ako. May mali ba sa suot ko? Tinignan ko pa ang sarili. I am sorry, you are so beautiful but do not stare. Mahina niyang sabi. Hinapit niya ako sa bewang at tinampian ng halik sa labi. It's just a smooch kiss, not an intense one. Uminit ang magkabila akong pisngi. Lumingon pa ako sa entrance ng hotel. Buti na lang di nakatingin ng dalawang security. He made me hotter every time he's around. Mahina akong tinampal ang balikat niya. Marcos? Almost a whisper came from me. I glared at him. He chuckled. Let's go, baby. Inawakan ako sa kamay at pinagbuksan ang pinto. Namangha ako na marating namin ang Engranding restaurant kung saan siya nagbook para sa dinner date namin. Magkahawak kaming pumasok. Sinalubong naman kami ng isang lalaking attendant. Hello, sir? Ma'am? Nakangiti niyang bati sa amin. I have reservations, Marcos said. Sinamahan niya kami sa VIP room. Huminto ang waiter nang marating namin ang pinto.
Dito sir ma'am, enjoy! I, Hal Marcos, just nodded. Na makita kong nakapasok kami sa loob, parang gusto ko lang maiyak sa nakita. May red round table sa gitna na may mga kandila. 2 glasses of wine each side. Bahagyang nakataob ang 2 puting plato. Impressive, I murmured to myself. Lumapit akong dahan-dahan sa mesa. Nakalimutan ko nasa likod ko lang pala si Marcos. Like he was going to propose to me. Oh damn, di ako tatanggi pag nagkataon. Do you like it, my queen? He asked. His romantic voice filled my ears. Napaigtat ako at nagising sa daydream ko nang tawagin niya akong my queen. I giggled. Humarap ako sa kanya. Ngumiti ako at inilang hakbang ko siya sabay pulupot ng mga bisig ko paikot sa leeg niya. I kissed him. I do like it, I bluntly said. Collided our nose and kissed him again. Inapit niya ako tinig sa tatawan niya. I was surprised when I feel his crotch area pointing on my pain. Napatingin ako sa kanya. That's so fast? Nauutal kong tanong. He knows what I mean. Tumawa siya na mahina. Pinapainit mo ko eh. Mas diniin pa niya ang sarili sa akin. Stop it! Natatawa kong sabi sa kanya. Kumalas ako sa pagkakayakap at baka kapag hindi nakapagpigil ang lalaking ito, he will make love to me right here. Damn those thoughts. I'm hungry. Binalingan ko pa siya bago naglakad papunta sa mesa. Umupo ako sa kabila. Sumunod siya sa mesa habang di pa nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Nagulat ako dahil hindi ito umupo sa upuan. Bagkos lumapit to sa paanan ko at biglang lumuhod. I almost shut my eyes. What is he planning to do? Hindi ako nakapagsalita na nakatingin lamang sa kanya. May hinugot pa siya sa bulsa niya. A red box. I am not that stupid. He is going to propose to me. At dahan-dahan. Binuksan ng maliit na pulang kahon habang hindi hinihiwalay ang mga mata sa mga mata ko. Damn his sexy moves. Namimilog ang mga mata kong bumaba sa kahong hawak niya. Tumulong luha ko na mapagtanto kung isa yung diamond ring. Baby, will you marry me? He asked. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Hindi ako makapagsalita sa sobrang pagkagulat. He smiled widely while waiting for my response. Minutes after silently interrogating me, habang nakaluhod siya sa akin. I felt him like a schoolboy than his current status as one of the most powerful men in Spain. Seriously, it was the kind of experience that I wish in my lifetime. Ang may isang tao magaya sa akin na pakasalan ko siya, and now, the father of my son kneeling down in me and asking me to marry him? I smiled at him, but my tears did not stop rolling in my eyes. I sealed his face in my warm hands. Yes, inilapit kong mukha sa kanya at siniil siya ng halik. Mapusok at marubdob na halik. This is the only thing that I could offer to him. Yes, 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 he smiled. Nanginginig pa ang mga kamay naming pareho habang isinusuot niya sa akin ang singsing. Nang matagumpay niyang isuot ay walang pakundangan, hinalikan niya ako ulit. When he finally freed my lips, he wiped my tears. Thank you, baby. Dinampian niya na matunog na halik ang leeg ko. Ngumiti ako sa kanya at inangat kong daliri kong sinuotan niya ng singsing. Nakangiti akong pinagmamasan iyon ng maigi. Baby? Tumingin ako sa kanya. Nagbaba muna siya ng tingin bago nagsalita. Para ba itong nag-aalangan pa sa sasabihin? Bakit? Ulit ko. Kailan ko naman maririnig ang magic words mula sa iyo? I already gave you my yes. Inosente kong sagot. That's not what I mean. Then what? That you love me too? He pouted his lips. Napangiti ako. Nilagay ko ang kamay sa balikat niya. Tiniligan ko siya bago nagsalita. I love you too and yes, I'm going to marry you. Hinalikan kong tungki ng kanyang ilong. Oh, I love you so much, baby. He kissed me. I love you, I love you, I love you now and forever. Napangiti na lang ako kahit na may mga kasabay pang pagmumura sa mga sinabi niya. Isa ito sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. I will cherish this forever. Masaya kami nag-dinner pero hindi maiwasan ang malagkit niyang tingin sa akin. He barked a laughter when I glared at him. Kaya't sa huli sabay kaming natatawa. Nasa pasilyo na kami palabas habang magkahawak kamay nang sabay kaming napahinto nang biglang bumukas ang pintong madaraanan namin. Niniwano ng isang matangkad na babae. Skinny and blonde hair. Hapit pa sa katawan niya ang pulang dress sa suot niya. Bahagya pa nakalabas ang cleavage niya. Namimilog ang mga matang tumitig kay Marcos.
Paistrikto ko silang pinaglipat-lipat ang tingin. Marcos is shocked too. Kung hindi pa ako kumapit sa kamay niya at baka nabitawan na niya ang kamay ko, hawak niya. Does he know this beautiful woman? Kaya ganoon na lamang ang pagkakagulat niya. Suddenly, the beautiful woman changed her face reaction into cool and smiling. She walked closer to us. Marcos, honey? Tawag niya kay Marcos habang nakangiti. Nabitawan kong kamay ni Marcos. Pinilupot niya isang kamay sa leg ni Marcos at tinilikan siya sa pisngi. Para bang di ako nakikita na kasama ng lalaking niyayapos niya? Nagulat ako na bahagyang ibalibag ni Marcos ang kamay ng babae. Binalingan niya ako ng tingin, sabay hawak sa kamay ko. Aaminin ko kumukulong dugo ko sa malanding talipandas na ito. Parang gusto ko siyang sabunutan at ingod-god ang mukha sa sahig hanggang sa masirang kagandahan niya. Stay away from me, mariing sabi ni Marcos sa babae. Hinila niya ang kamay ko at inakay palabas. Lumingon ako sa babae at huling-huli ko ang matalim niyang tingin habang papalayo kami sa kanya. Who's that woman? I bluntly asked. Kanina ko pa napapansin ang pagkadismaya niya simula na makita ang babaeng yon. I questioned my mind. Who's that woman? Paulit-ulit. He rubbed his face and looked at me while he is sitting on the sofa. Tila nahihirapan pang mukhang tumingin sa akin. Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa paanan niya. Hinawakan ko ang mga kamay niya na ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Marcos, are you okay? I landed my other hand into his face and started caressing his jaw. Marcos! Ulit ko nang di niya ako sagutin. Bumuntong hininga siya ng malakas bago nagsalita. She is Alana, once my bed partner 6 years ago. Parang nahihirapan niyang sabi. Nabitawan ko ang panga niya pati rin ang kamay niya. Nakaramdam ako ng sakit sa confession niya. His bedded partner? Naunang babae niya bago ko. She's just a small part of my past and now you're my everything, Megan. Tinaas niya ang kamay ko sa pisngi niya. Guiding me to caress his face. I did. Trust me, baby. No other woman in my life muna na makilala kita. I love you with all my heart. Ikaw lang, Megan. Ikaw lang kailangan ko sa buhay ko. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Ikaw ang gusto ko maging ina ng mga anak ko. Ikaw. Matapat niyang sabi. Mahal kita. Mahal na mahal. I will trade everything what I have just to be with you again. I love you, baby. Pinikit niya ang mga mata. Ang pagkadismaya ko kani-kanina lang napalitan ng saya. He already melted my heart. How romantic this man despite of his background. I love him too at ipaglalaban ko siya. Hinalikan ko siya sa noo. Iminulat niya ang mga mata. I trust you. Pinagkakatiwala ko na sa iyong sarili ko. I gave him a little love. Oh baby, I can't live without you. I love you so much. Bigla siyang tumayo at hinila ako patayo. Before I could speak, binuhat niya ako in a bridal style at tinala ako sa loob ng kwarto. I need you right now, baby. I laughed. I need you too. Nilapag niya ako sa kama at tinilikan ng marubdob. Not until I found ourselves naked. He kissed every part of my body. I arched my back and closed my eyes when he tenderly kissed my sensitive part of my body. The bedroom filled with erotic sound. He claimed me over and over again. Bahagyang nakasandal ang ulo ko sa malapad na dibdib ni Marcos nang magising ako. Napangiti ako. Inangat kong ulo para mapagmasdan ang mukha niya. Nakaawang pang labi habang himbing sa pagtulog. I giggled. Tinaas kong kamay na sinuotan niya ng singsing. Kagabi, I can't stop smiling. We're pretty naked under the white sheets. May naisip akong kapilyahan. Dumapa ako sa dibdib niya. Dinampian na matulog na halik ang nakabukas niyang bibig. He grinned, I smiled. I whispered in his ears para tuluyan siyang gisingin. Good morning, honey. Mas nilakasan ko pa ang itinawag ko sa kanya, yung mas maririnig niya ng maayos. Nakita kong umiti siya pero pikit pa rin ang mga mata. Kinagat ko ang panga niya at nagsimulang papagkin ang kamay ko sa malapad niyang dibdib. I ended it on his hips. Pinaglaruan ko iyon. My boldness surprised me too but it's too late to regret. Dinilat niya ang mga mata at nakangiting tumingin sa akin. Good morning, baby. He kissed me. Buoba ang mata niya sa dibdib niyang pinaglalaroan ng mga kamay ko. Pilya ka ha? Natatawa niyang sabi. Inabot kong kamay at piningot ang ilong niya. I miss my son. Mamaya tatawagan ko siya. May trabaho ka ba ngayon? He asked. Oo, may meeting ako with the Beredo brothers. Tapos dadalawin ko si Amaya after meeting. Ikaw, may lakad ka ba? Pinigit kong mata at yumakap sa kanya. Inangat niyang kamay at tinaplos ang likod ko. He rested his lips into mine in the top of my head. Yeah, I'm running business. Mahina niyang sagot. What kind of business? I curiously asked.
Hindi ako nag-angat ng tingin sa kanya. You don't have to know, baby. Kunot ang noon niyang tinignan ako pabalik. Bakit naman di ko pwedeng malaman? Sinimangutan ko siya. What if sabihin kong, I'm planning our wedding? Napabangon ako nang wala sa oras. Namimilog ang mga mata kong napatitig sa kanya. Seriously, he is planning for our wedding? Hindi man lang niya ako kinonsulta tungkol dyan. Para akong tinupok na apoy sa mukha na mapagtanto ko sa umbok ng dibdib na katingin ng lalaking to dahil lumantad yun sa kanya. Hinila kong kumot at tinakip sa dibdib ko. Marcos! I love the view. Nakangiti tong tumingin sa akin. Inirapan ko siya. He barked a laughter. Now explain it to me why you're planning our wedding alone without my permission, I asked. Pinagsalubong ko ang mga kilay ko sa kanya. Sorry na, baby. Bumangon siya at pinatong ulo sa balikat ko. He planted shallow kisses on my neck. Hindi tayo pwede magpakasal hanggang walang biyaya sa atin ng papa ko. Tinignan niya ako. Then bring me to Antipolo so I can meet your dad. Hindi ka ron kadali, Marcos. Matalim niya akong tinignan. Ang bilis uminit ang ulo ko. Akala ko ba mahal mo ko? May kasamang pagtatampo sa boses niya. I do love you. It's true. Hinaplos ko pa ang mukha niya. Maniwala ka sa akin. I will bring you there one day. Hinalikan ko siya ng mabilisan sa labi. He glared at me. Napangiti ako. Make sure. Kundi kikidnapin kita ulit at hindi na kita ibabalik. Banta niya sa akin. Ngumisi pa ito. Stop those thoughts. Huwag mo akong subukan, Rain ako. Marcos naman eh. Mega naman eh. At the end, sabay kaming napangiti. Mahigit isang buwan na simula na magkita kaming muli ni Marcos. Antipolo, Manila. Ganon ang naging routine ko. Walang araw na hindi ako napapasaya sa tuwing magkasama kami. He made me feel so special. Ang nag-iisang reyna sa buhay niya. At tuwing umuwi naman ako ng Antipolo, mas nagiging doble ang saya ko kapag nakakasama kong anak ko. I have them both in my life. I am complete now. Hindi ko sinasabi sa papa ko na nakita kami ni Marcos. He will be shocked if he find out. So I'll keep it a secret. But sooner or later, sasabihin ko na rin. Naghahanap lamang ako ng tamang oras para dito. Tinanggal ko rin ang engagement ring ko sa tuwing nasa Antipolo ko at maingat ko yung tinatago sa wallet ko. Mahirap na't baka mabuking ako ng pamilya ko. Anak, nabalitaan kong handle mong gustong kaso tungkol dun sa lupa sa Quiapo. Ang galing mo ah, nakatulong ka sa mga taong nangangailangan. Papuri sa akin ng papa ko. Nasa sala kaming pamilya habang nagkakape. Sumang-ayon din sa kanya mga kuya ko. Kasalukuyan silang nandito mag-aanak sa mansyon. I am so proud of you, Bunso. Kuya Franco said. You did a great job, sweetheart. Hirit din ni Kuya Marco. Ngumiti ako sa kanila at nagpasalamat. Sinulapan ko si Aldrin na naglalaro kapag may leave na ako sa trabaho. Kamusta sa Mindanao, kuya? Bala ko magbakasyon dun kasama si Aldrin. Hinging permiso ko kay Kuya Franco. Pumunta rin kayo ng Tagaytay kasama si Papa. Kuya Marco said. Paano ko naman maiiwan ng hasyenda? Sa tingin ko, kailangan natin ibenta ang properties natin sa Mindanao at dito na kayo bumili ng lupa sa Antipolo. Matanda na ako mga anak. Mas magiging masaya ako kung magkakasama tayo. Malungkot na sabi ni Papa. Huwag ka mag-alala, Papa. I'll think of that, Kuya Franco said. Tumango siya kay Kuya. Napag-usapan namin magpamilya ang plan ng pagbebenta ng aming properties sa Mindanao. Mas makakabuti na din kung magtitipon kaming pamilya. Para na rin sa hiling ni Papa. Pagsapit ng gabi, maaga akong pinatulog si Aldrin. I let him sleep in my bed. Namimiss ko rin ang anak ko kaya gusto ko siyang mayakap magdamag. Binuksan ko muna ang laptop ko bago matulog. I just want to check if some of my clients send emails for me. Pero wala ako nakita. Bala ko ng tabihan sa kamang anak ko nang tumunog ang phone ko. Inabot ko yun at tiningnan. I smiled. It was messages from Marcos. How's your day, baby? I've been missing you the whole time. I smiled. Nag-type ako para mag-rely. I miss you too. Sent. Tumunog naman ang message tone ko. That fast? Ang bilis niya mag-reply. I love you. Can't wait to see you. Love you too, honey. Good night. Sent. Naging pond na ako ng tawag ko sa kanya. Honey. I giggled. Good night, baby. I love you so much. Nakangiti akong sumampa sa kama. Dinampan ko ng halik sa noon niya kaya niyakap ko siya bago ko pinikit ang mga mata. Nagising ako na may nararamdaman akong humahalik sa aking pisngi. Idinilat ko ang mata. Tuluyan na ako nagising at napangiti na makita kong mukha ng anak ko. Aldrin is smiling while showering me kisses on my cheeks. Ah, heaven! A morning kiss from my son. Good morning, Mommy!
his little voice like a lullaby on my ears. Good morning, my baby boy. I kissed him. Hinila ko siya payakap sa akin. Dumapa naman siya sa akin at pinatong ang ulo sa dibdib ko. I love you, anak ko. I sniffed on his hair. Hinaplos ko ang likod niya. Umangat siya ng tingin sa akin. I love you, mommy. He giggled. Bumangon ako mula sa kama. Pinaupo ko siya at sa kandungan ko paharap sa akin. Maging good boy ka kapag nasa work si mommy baby, ha? Sinuklay ko ang buhok niya. Opo, but when can you bring me po, mommy? Inosente siyang tiningala ako. Hindi ko masasagot ang tanong mo, anak. Hindi ko alam kung kailan kita madadala sa Manila at masalong hindi ko rin alam kung paano ko sisimulang sabihin sa tatay mo tungkol sa'yo. Bumuntong hininga ko. Hinawakan kong maliit niyang kamay at kinagat ko ng magaan. Nakiliti siya at bigla niyang hinila. Rar, yummy. I will eat you now. Sinundan ko pang kamay niyang nilalayo niya sa akin. He giggled. No, mommy. Namimilipit na siya sa tawa. I'm a monster. I will eat you, Aldrin. Sinabayan ko pa yun ng mumunting halakhak.